Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Samahan niyo akong muli sa pagbubukas ng isang panibagong aklat ng buhay kung saan ang bawat pahina ay puno ng damdamin at mga aral. Sabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o salapi. Pero paano kung ang isang pusong puno ng kabutihan ang siyang maging susi sa isang kayamanang hindi inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa Ang Gintong Lihim ng Lumang Unan. Ang papalubog na araw sa bintana ng baryo Mahinahon ay nagmistulang ginto sa kulay, ngunit para kay Hiraya maligaya, ang tanging gintong nakikita niya ay ang pagmamahal sa mga mata ng biyenan na si Tandang Silang. Dahan-dahan niyang isinubo ang lugaw sa nanunuyot na labi nito habang ang hangin ay naghahatid ng amoy ng gamot at papalapit na katapusan. Dahan-dahan lang po, tatay. Mahinang bulong ni Hiraya, pinupunasan ang gilid ng labi ng matanda gamit ang isang malinis na bimpo. 12 taon. 12 taon na siyang taga-alaga, tagaluto, tagatimpla ng gamot at tagapuyat. Ang kanyang mga gabi ay mas mahaba kaysa sa kanyang mga araw. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Mula sa sala, dinig na dinig ang malalakas na tawanan ni na Damaso at Marikit. Tila isang piyesta ang nagaganap doon, taliwas sa katahimikan at bigat na bumabalot sa silid ng may sakit. Hindi na yon bago kay Hiraya. Ang mundo niya ay nasa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito, habang ang mundo ng pamilya Montiveros ay nasa labas, puno ng pagpapanggap at ingay. Biglang humigpit ang pagkakahawak ni Tandang Silang sa kamay ni Hiraya. Napatingin siya dito. Ang dating mga matang malinaw ay ngayoy malabo na, ngunit sa kabila niyon, merong isang matinding mensahe. Hiya na. Hiraya, halos pabulong na, sabi ng matanda. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Opo, tatay. May kailangan po ba kayo? Umiling si Tandang Silang. Iginagalaw niya ang kanyang ulo patungo sa ulunan ng kanyang higaan, kung saan nakasiksik ang isang luma at madilaw na unan. Amoy gamot at lumang panahon na yon, ngunit iyon ang paboritong unan ng matanda. Ang unan, hirap na hirap niyang sabi. Aakin, iingatan mo. Opo, tatay. Nandito lang po ang unan ninyo. Muling humigpit ang hawak nito. Huwag mong ibibigay. Sa kanila, hindi man lubos na maintindihan ni Hiraya ang ibig sabihin ng matanda. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Ang mahalaga sa kanya ay ang mapanatag ito. Pangako po, tatay. Aalagaan ko po ito. Isang munting ngingiti ang sumilay sa labi ni Tandang Silang. Tila isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Isang tingin na puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Isang malalim na paghinga. At pagkatapos, katahimikan. Bumitaw ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Ang dibdib na kanina'y hirap na gumagalaw ay hindi na muling tumaas. Napatitig si Hiraya sa payapang mukha ng matanda. Wala na ang sakit, wala na ang paghihirap. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ang pagbukas ng pinto. Tatay! Sigaw ni Damaso na agad sinundan ng pag-iyak ni Marikit. Pumasok si Doña Esmeralda, may panyong nakatakip sa bibig, ang mga matay ng lalaki sa pag-arte. Ruperto, ang asawa ko! Hagulgol ng Donya. Napatayo si Hiraya sa isang sulok, yakap ang sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pighati. Pinapanood niya ang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Ang pag-iyak, ang mga salitang puno ng pagsisisi na ngayon lang narinig. Ngunit ang tunay na nagluluksa ay ang katahimikan sa puso ni Hiraya. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng drama at pagdating ng mga kaanak,
pumasok si Hiraya sa kaniyang maliit na silid. Dala-dala niya ang lumang unan ni Tandang Silang. Mahigpit niya itong niyakap. Nilalanghap ang huling alaala ng taong nag-iisa sa pamilyang yon na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Habang yakap niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. May mga matitigas at mabibigat na bagay sa loob. Hindi ito ang lambot ng isang unan na puno ng kapok. Kinabahan siya. Inilapag niya ito sa kaniyang kama at sinuri. May isang tahi sa gilid na tila bago kumpara sa ibang bahagi. Gamit ang nanginginig na mga daliri, marahan niyang hinila ang sinulid. Bumukas ang isang maliit na hiwa. Isinilip niya ang kanyang daliri at may nakapang isang matigas na bagay. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang kislap. Isang makinang na dilaw na kulay ang sumilip mula sa kadiliman ng unan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang binuksan pa ang tahi at idinungaw ang laman. Hindi niya mapigilan ang mapasinghap. Sa loob ng luma at maruming unan, nakatago ang 10 piraso ng solidong ginto. Bawat isa ay sinlaki ng isang baraha. Hindi ito bato, ginto. Ang bigat ng ginto sa kanyang mga kamay ay tila bigat ng isang katotohanang mahirap paniwalaan. Nanginginig ang mga daliri ni Hiraya habang hinahaplos ang malamig at makinis na ibabaw ng isa sa mga bara. Sa kaniyang maliit at madilim na silid, ang tanging liwanag mula sa bombilya ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga ito. Nagbibigay buhay sa isang lihim na itinago sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Sa ilalim ng mga ginto, may isa pang bagay na nakatago. Isang sobre na kulay lupa na, sa kalumaan. Mas nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay isang piraso ng papel na katupi ng maingat. Ang sulat kamay ay kinakalawang at nanginginig, bakas ng katandaan at karamdaman, ngunit malinaw pa ring mababasa. Para sa aking pinakamamahal na Hiraya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi ninyo. Huwag kang iiyak. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako. At ikaw anak, panahon na para ikaw naman ang magpahinga. 12 taon. 12 taon mong ibinigay ang iyong lakas, ang iyong mga pangarap, at ang iyong kabataan para sa isang matandang katulad ko. Walang salitang makakapagsabi kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ang naging ilaw ko. Sa gitna ng pag-iisa, ikaw ang naging kasama ko. Ang kaunting kayamanang ito ay aking naipon bago pa man ako magkasakit. Ito ay para sa iyo. Hindi para sa kanila, para sa iyo lamang. Bilang bayad sa bawat gabing hindi mo itinulog, sa bawat butil ng kanin na isinubo mo sa akin, at sa bawat pag-asang ibinigay mo ng lahat, ay tumalikod na. Gamitin mo ito para buuin muli ang iyong mga pangarap. Maging maligaya ka, Hiraya. Iyon ang huli kong habilin. Nagmamahal, Tatay Ruperto. Kasi lang, bumuhos ang mga luhang kanina, papinipigilan ni Hiraya. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa mga salitang nabasa niya. Sa wakas, may isang taong nakakita. May isang taong nagpahalaga. Ang bawat salita sa sulat ay tila gamot na humihilom sa mga sugat ng kaniyang puso na matagal na niyang tiniis. Niyakap niya ang sulat at ang mga bara ng ginto at umiyak siya ng umiyak. Samantala, sa kusina, iba ang pinag-uusapan ni na Damaso at Marikit habang nagtitimpla ng kape. Siguraduhin mong bongga ang burol ni tatay, ha, Damaso? Sabi ni Marikit habang naglalagay ng lipstick. Kailangan makita ng buong baryo mahinahon na marunong tayong magpahalaga. Nakakahiya kung simple lang. Oo naman, sagot ni Damaso. Ang isip ay nasa ibang bagay. Ang iniisip ko ay yung mga abuloy. Malalaking tao ang mga bisita ni Doña Esmeralda. Siguradong malaki ang makukuha natin. Biglang tumunog ang telepono ni Damaso. Nakita niya ang pangalan sa screen at agad siyang namutla. Lumayo siya ng kaunti
at sinagot ito ng pabulong. Hello? Oo, oo, alam ko. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Makukuha ko na ang pera. Galit ngunit takot na, sabi niya, bago mabilis na ibaba ang tawag. Sino yon? Sila na naman? Tanong ni Marikit na wala ang nangiti sa mukha. Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga, kailangan nating makahanap ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Giit ni Damaso, ang mga matay nagpapakita ng matinding desperasyon. Sa loob ng silid, pagkatapos ng pag-iyak, si Hiraya ay nataranta. Saan niya itatago ang ganito kalaking kayamanan? Imposibleng itago niya ito pabalik sa unan. Masyadong halata. Lumingalinga siya sa paligid. Ang kanyang maliit na aparador, ang ilalim ng kanyang kama. Dali-dali niyang kinuha ang isang lumang bayong. Ipinasok doon ang mga ginto at ang sulat at itinago ito sa ilalim ng kanyang kama. Sa pinakasulok na bahagi, tinabunan ng mga lumang damit. Ngunit ang sirang unan, ay nasa ibabaw pa rin ng kama. Isang malinaw na ebidensya ng isang nabuksang lihim. Kinuha niya ito at akmang itatago rin sa ilalim ng kama nang bigla siyang may narinig na mga yabag papalapit sa kaniyang pinto. Sa kaniyang pagmamadali, nahulog ang unan mula sa kaniyang mga kamay at ang punit na bahagi nito ay humarap sa pinto. Si Marikit, na naglalakad patungo sa banyo, ay napahinto. Nakita niya sa siwang ng hindi gaanong saradong pinto si Hiraya na tila may itinatagong isang bagay. Ang atensyon niya ay nakuha ng sira at mukhang binuklat na unan. Kumunot ang kanyang noo, ang kanyang radar para sa anumang bagay na kahina-hinala ay biglang umandar. Sa isang iglap, itinulak niya ang pinto ng malakas. Bumukas ito ng may kalabog at tumambad sa kanya si Hiraya. Nagulat at namumutla. Nakatayo sa tabi ng kama kung saan nakakalat ang laman ng unan. Tumingin si Marikit mula sa mukha ni Hiraya, pababa sa sirang unan sa sahig, at pabalik sa mukha ni Hiraya. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kaniyang labi. Ano yang tinatago mo sa unan na yan, Hiraya? Ang tanong ni Marikit ay parang isang malakas na kulog sa katahimikan ng silid. Nanuyo ang lalamunan ni Hiraya at ang puso niya ay nagsimulang kumabog na parang tambol sa digmaan. Wala siyang mahanap na salita. Ang kanyang mga mata ay napako sa mapanuring tingin ng kaniyang hipag. Wala! Lumalang itong unan ni tatay. Nauutal niyang sagot. Sinubukang takpan ng kaniyang paa ang punit na bahagi ng unan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kislap sa mga mata ni Marikit ay nagsasabing hindi ito naniniwala. Dahan-dahan itong pumasok sa silid, ang mga matay parang agila na sinusuri ang bawat sulok. Lumalang? Bakit parang may hinahanap ka dyan? At bakit si Ryan? Bago pa man makasagot si Hiraya, sumilip si Damaso mula sa likod ni Marikit. Anong meron dito? Bakit kayo nagsisigawan? Tingnan mo ito, Damaso, sabi ni Marikit. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Sabay turo sa unan. Itong si Hiraya, parang may tinatagong milagro dyan sa lumang unan ni tatay. Ang pagbanggit sa milagro ay sapat na para pukawin ang interes ni Damaso. Pumasok siya sa silid at walang pasabing sinipa ang unan. Tumilapon ang kapok at lumang alikabok, ngunit wala nang ibang laman. Wala namang laman, sabi ni Damaso, tila na dismaya. Dahil na itago na niya, giit ni Marikit. Humarap siya kay Hiraya, ang mukha'y malapit na malapit. Aminin mo, ano ang kinuha mo dyan? Pera ba yan ng tatay? Hindi, wala akong kinukuha. Depensa ni Hiraya, ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi na nakatiis si Damaso. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ni Hiraya ng mahigpit. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita kita kanina pa na balisa. Nasaan ang pera ng tatay? Sa ilalim ng matinding takot at sakit ng pagkakahawak ni Damaso,
Ang isip ni Hiraya ay tila sumuko. Wala siyang nagawa, kundi mapatingin sa ilalim ng kaniyang kama. Sinundan ni Marikit ang kaniyang tingin. Mabilis pa sa 4:00, yumuko ito at hinila ang bayong na nakatago sa ilalim. Nang buksan niya ito at makita ang mga bara ng ginto, isang malakas na tili ang kumawala mula sa kaniyang bibig. Ginto! Damaso, ginto! Binitiwan ni Damaso si Hiraya at lumapit para tingnan. Ang kaniyang mga matay nanlaki, ang paghingay bumilis. Kinuha niya ang isang bara, tinimbang-timbang sa kaniyang palad. Ang desperasyon sa kaniyang mukha kanina ay napalitan ng isang sakim na ngiti. Ito na ang sagot sa mga problema natin, Marikit. Akin yan, ibinigay yan sa akin ni tatay. Sigaw ni Hiraya, sinubukang bawiin ang bayong, ngunit tinulak siya ni Marikit palayo. Sa'yo! Bakit naman ibibigay sa'yo yan ng tatay? Isa ka lang manugang. Kami ang tunay na anak. Galit na sabi ni Marikit, yakap-yakap ang bayong na parang sariling anak. May sulat siya. Patunay na sa akin niya ito ibinigay. Sulat? Tumawa si Damaso ng malakas. Madali lang gumawa ng sulat. Ikaw, Hiraya, inuto mo ang matanda. Nilason mo ang isip niya para makuha mo ang lahat. Ang mga paratang ay parang mga punyal na sumasaksak sa puso ni Hiraya. Hindi niya akalain na ang pamilyang pinagsilbihan niya ay ganito ang igaganti sa kanya. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umabot hanggang sa sala. Pumasok si Doña Esmeralda, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Hindi para kay Hiraya, kundi para sa iskandalong maaaring marinig ng mga kapitbahay. Ano ang kaguluhan nito? Hindi ba kayo nahihiya? Kagagaling lang natin sa lamay. Saway niya. Tingnan niyo, Mama, sabi ni Marikit. Ipinakita ang mga ginto. Ito, itinago ni Hiraya. Gusto niyang suluhin ang yaman ni tatay. Napatingin si Doña Esmeralda sa ginto. Pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay nanghinala. Totoo ba ito, Hiraya? Ibinigay po ito sa akin ni tatay, Doña Esmeralda. May sulat po siya. Pakiusap ni Hiraya, ang mga luhay muling dumadaloy. Kahit na may sulat, sabat ni Damaso. Ako ang panganay na anak. May karapatan ako dyan. Kailangan nating paghatian ito bilang pamilya. Tumingin si Hiraya sa kaniyang biyenan, umaasa sa isang katiting na pag-unawa, sa isang hibla ng katarungan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Doña Esmeralda ay hindi iyon. Ang nakita niya ay takot. Takot na masira ang pangalan ng pamilya. Takot sa iskandalo. Huminga ng malalim si Doña Esmeralda. Tumingin siya kay Hiraya, hindi bilang isang manugang na nag-alaga sa kaniyang asawa, kundi bilang isang problema na kailangang ayusin. Hiraya, sabi niya sa isang malamig at mariing boses, para sa kapayapaan ng pamilya, ibigay mo na lang ang hinihingi nila. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ang huling pag-asa ni Hiraya ay gumuho. Siya ay nag-iisa. Hindi! Mahinang sagot ni Hiraya. Isang bagong lakas ang unti-unting umuusbong mula sa kaniyang sakit. Habilin ito ni tatay at susundin ko ang habilin niya. Ang mukha ni Damaso ay nagdilim sa galit. Lumapit siya kay Hiraya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Binibigyan kita ng isang araw, Hiraya. Isaayos mo ang isip mo. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Kinabukasan, hindi na ginto ang pinakamabigat na pasanin ni Hiraya, kundi ang katahimikang bumalot sa buong bahay ng mga Montiveros. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan, puno ng mga tinging may kahulugan at mga pahiwatig na parang lason. Ang unang patak ng lason ay nagmula sa bibig ni Marikit. Sa tapat ng isang maliit na tindahan sa baryo Mahinahon, habang bumibili ng suka, sinimulan niyang ikalat ang kaniyang bersyon ng kwento. Hindi niya ito ginawa ng may galit, kundi may peking luha at pag-aalala na siyang mas epektibong sandata.
Ay mga kumare, hindi ko na alam ang gagawin ko. Panimula niya sa mga kapwa tsismosa, ang boses ay garalgal. Itong si Hiraya, mabait naman sana. Pero mula nang mamatay si tatay, parang nag-iba. Bakit naman marikit? Anong nangyari? Tanong ni Aling Bibang, ang may-ari ng tindahan. Natuklasan namin na may itinagong ginto si tatay sa unan niya. At alam niyo ba, ayaw ibigay sa amin ni Hiraya. Sa kanya lang daw lahat iyon. Nagpunas siya ng pekeng luha. Hindi ko nga alam kung anong ipinakain niya kay tatay at nagkaganoon. Parang nabighani ang matanda sa kanya. Ang salitang nabighani ay may malalim na kahulugan. Sa isang iglap, ang kwento ay hindi na tungkol sa mana, kundi tungkol sa isang masamang babae na gumamit ng kung anong paraan para makuha ang yaman ng isang matandang may sakit. Ang lason ay mabilis na kumalat. Naramdaman ito ni Hiraya nang siya ay utusan ni Doña Esmeralda na mamalengke. Pagdating niya sa palengke, ang masayang kwentuhan ng mga tindera ay biglang naputol. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi ito mga tingin ng pakikiramay sa isang bagong byuda, kundi mga tingin ng panghuhusga. May mga bumubulong sa kanyang likuran, mga salitang hindi niya marinig, ngunit nararamdaman niya ang bigat. Si Aling Nena, ang dati palangiti niyang suki ng gulay, ay ni hindi siya tinapunan ng tingin. Malamig ang pakikitungo nito. Pabili po ng bawang, sabi ni Hiraya. Sandali lang, may inaasikaso ako. Masungit na sagot nito, kahit na wala naman itong ginagawa. Ang bawat hakbang ni Hiraya sa palengke ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Ang hiya at kalungkutan ay unti-unting bumabaon sa kaniyang puso. Ang mga taong dati bumabati sa kanya ng may ngiti ay ngayoy umiiwas. Siya ay naging isang estranghero sa lugar na matagal na niyang itinuring na tahanan. Pag-uwi niya sa bahay, dala ang isang bayong ng gulay at isang pusong puno ng sakit. Sinalubong siya ni Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay hindi mapinta. Saan ka nang galing? Bakit ang tagal mo? Bungad nito. Namalengke lang po, Doña Esmeralda. Mahinang sagot ni Hiraya. Namalengke? Hiraya, hindi mo ba nakikita ang ginagawa mo sa pamilyang ito? Tumaas ang boses ng Donya. Pinagtitinginan na tayo ng buong baryo. Pinag-uusapan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ang mga Montiveros ay nag-aaway-away dahil sa pera? Dahil sa isang manugang nagahaman? Hindi po ako gahaman. Tumahimik ka! Putol ni Doña Esmeralda. Kung ibinigay mo na lang sana ang ginto, tapos na sana ang lahat ng ito. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, sinisira mo ang pangalan na matagal naming iningatan. Nakakahiya. Pagkatapos ng mga salitang yon, tinalikuran siya ng kanyang biyenan. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang bayong ng gulay, tila isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Tumakbo siya patungo sa kanyang silid, nais lamang na magkulong at umiyak. Ngunit sa kanyang pagdaan sa tapat ng silid-aklatan ni Tandang Silang, kung saan madalas magkulong si Damaso, narinig niya ang isang boses na puno ng takot at desperasyon. Napatigil siya at nakinig. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pabulong ngunit mariing sabi ni Damaso sa kausap nito sa telepono. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Parating na ang pera. Oo, sigurado na ito. May sinabi ang nasa kabilang linya. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. 1 linggo lang. Pakiusap ni Damaso. Ang boses ay nanginginig na. Makukuha ko na ang pera. Papatayin ako ng mga tao niyo kapag hindi ako nakabayad. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang malamig na takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito tungkol sa simpleng kasakiman. May mas malalim, mas mapanganib. Ang mga ginto ay hindi lang para sa luho ni na Damaso at Marikit. Ito ay para sa buhay nila. Ang natuklasan ni Hiraya ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanyang takot.
Hindi na lamang simpleng pamilya ang kaniyang kalaban, kundi isang panganib na hindi niya mawari ang laki. Ang desperasyon ni Damaso ay hindi na lamang salita. Ito ay isang apoy na handang tumupok sa sino mang humarang sa daan nito. Kinagabihan, napatunayan niya iyon. Habang naghahanda siya ng hapunan sa kusina, mag-isa, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kaniyang likuran. Paglingon niya, nakatayo si Damaso sa may pintuan ng kusina, hinarangan ang kaniyang daan palabas. Ang mga mata nito'y namumula at amoy alak. "Hiraya," sabi nito sa isang boses na mapanganib na kalmado. "Naisip mo na ba ang sinabi ko?" "Di Damaso, lasing ka," sabi ni Hiraya. Umatras ng kaunti, ang sandok na hawak ay nanginginig. "Huwag mong ibahin ang usapan," sigaw nito, at sa isang hakbang ay nasa harapan na niya. "Ibigay mo sa akin ang ginto. Ngayon na." "Hindi," mariing sagot ni Hiraya. Ang takot ay napapalitan ng isang uri ng katapangan na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. "Habilin yon ni tatay." "Habilin?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Damaso. Walang kwenta ang habilin ng patay kung buhay naman ang nakataya. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang agawin ang susi ng silid ni Hiraya na nakasabit sa bulsa ng duster nito. Nagpumigla si Hiraya. Itinulak niya ang kanyang hipag gamit ang lahat ng kanyang lakas. "Huwag!" Sigaw niya. Isang sigaw na hindi niya akalaing kaya niyang ilabas. Isang sigaw na puno ng 12 taon ng pagtitiis. Natumba si Damaso sa sahig, hindi dahil sa lakas ni Hiraya, kundi dahil sa kalasingan. Ngunit ang gulat sa mukha nito ay hindi maipinta. Maging si Hiraya ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Ito ang unang beses na lumaban siya ng pisikal. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng kusina, diretso sa kanyang silid. Nilak niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Habol ang kanyang hininga. Sa labas, naririnig niya ang malalakas na kalabog at pagmumura ni Damaso. "Magtago ka lang dyan, Hiraya. Bukas, sisirain ko ang pintong yan. Makikita mo." Napasalampak si Hiraya sa sahig, yakap ang kaniyang mga tuhod. Ang mga luha ay muling bumalong sa kaniyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong galit. Galit sa sarili dahil sa matagal na pananahimik. Galit sa kanila dahil sa kawalan ng utang na loob. Tumingin siya sa paligid ng kaniyang maliit na silid. Ito ang kaniyang naging mundo sa loob ng 12 taon, isang selda. At ngayon, gusto pa nilang kunin ang nag-iisang bagay na ibinigay sa kanya ng taong nagmalasakit sa kanya. Hindi na siya papayag. Ang kanyang mga mata ay napadako sa baul sa paanan ng kanyang kama. Ang baul kung saan nakatago ang ilang mga gamit ni Tandang Silang na hindi niya magawang itapon. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at libro, nakita niya ang isang maliit na album ng litrato. Binuklat niya ito. Naroon ang mga litrato ni Tandang Silang noong kabataan nito, kasama ang isang lalaking malapit nitong kaibigan. Naalala niya ang mga kwento ng matanda. Yang kaibigan ko, si Attorney Luntian Sr. Sabi noon ni Tandang Silang habang nakatingin sa litrato. "Napakabuting tao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na itayo ang negosyo ko." Ang anak niyan, abogado na rin ngayon. Matalino, matapang, Attorney Luntian din ang pangalan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Hiraya. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong bahay ay tulog pa, dahan-dahang lumabas si Hiraya mula sa bintana ng kanyang silid. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng sulat at isang bara ng ginto. At ang address ng law office na minsan niyang narinig mula kay Tandang Silang. Tumakbo siya palayo sa bahay ng mga Montiveros. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang bawat paghinga niya ay puno ng takot.
Ngunit puno rin ng isang bagong determinasyon. Matapos ang isang oras na biyahe ng bus, narating niya ang kabayanan. Nanginginig ang kaniyang mga tuhod habang hinahanap ang address. At doon, sa harap ng isang maliit ngunit disenteng gusali, nakita niya ang isang simpleng karatula. Atiti Luntian Legal Services. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga luha, at inayos ang sarili. Ipinangako niya sa sarili na ito na ang huling beses na iiyak siya dahil sa takot. Ang susunod niyang luha ay magiging luha ng tagumpay. Itinulak niya ang mabigat na pintong salamin at pumasok sa loob. Ang loob ng opisina ay malamig at tahimik. Isang malaking kaibahan sa magulong mundo na iniwan ni Hiraya. Isang babaeng sekretarya ang magalang na ngumiti sa kanya at pinaupo siya sa waiting area. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang kaba. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto ng isang silid at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng barong. Bata pa ito, marahil ay nasa mga 30. May seryosong mukha ngunit may kabaitan sa mga mata. "Miss Maligaya?" tanong nito. "Ako si Attorney Luntian. Please come in." Sa loob ng kanyang opisina, pinakinggan ni Attorney Luntian ang bawat salita ni Hiraya nang walang pagkaabala. Nakatutok ang buong atensyon nito sa kanya. Paminsan-minsay tumatango, ngunit hindi nagsasalita. Inilahad ni Hiraya ang lahat. Ang 12 taon ng pag-aalaga. Ang huling habilin ni Tandang Silang. Ang pagkatuklas sa ginto. Ang kasakiman ni Damaso at Marikit. Ang pananakot. Ang pagkakalat ng tsismis. Ang pagtalikod ni Doña Esmeralda. Ang lahat-lahat. Nang matapos siya, kinuha niya mula sa kanyang bag ang sulat at ang isang bara ng ginto at inilapag sa mesa. "Ito po, attorney. Ito ang ebidensya." Kinuha ni Attorney Luntian ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kaniyang profesional na ekspresyon ay unti-unting nagbago. Nang makita niya ang pangalan sa dulo ng sulat, Ruperto Silang, napahinto siya at napatitig dito ng matagal. Tandang Silang. Bulong niya sa sarili, puno ng emosyon. Tumingin siya kay Hiraya, ngunit ang tingin niya ngayon ay hindi na tingin ng isang abogado sa kliyente. Ito ay isang tingin na mas personal, mas malalim. "Pasensya na, Miss Maligaya," sabi niya. Inayos ang kanyang salamin. "Ang Tandang Silang ba na tinutukoy mo ay si Ruperto Montiveros ng Baryo Mahinahon?" Opo, attorney." "Paano niyo po nalaman?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. "Ang tatay ko, si Attorney Luntian Sr. at si Tandang Silang ay matalik na magkaibigan. Sila ay parang magkapatid." Tumayo siya at lumapit sa isang estante ng mga libro. Mula roon ay kinuha niya ang isang litratong naka-frame. Ito ang parehong litrato na nakita ni Hiraya sa album. "Noong bata pa ako, nalugi ang negosyo ng aking ama. Nalubog kami sa utang. Walang-wala kami. Lahat ng kaibigan niya ay tinalikuran siya, maliban sa isa." Itinuro niya si Tandang Silang sa litrato. Si Ninong Ruperto. Tinulungan niya si tatay na makabangon muli. Pinangako niya na hindi niya pababayaan ang pamilya namin. At tinupad niya iyon. Siya ang nagpaaral sa akin sa law school. Ang boses ng abogado ay puno ng paggalang at pasasalamat. "Utang ko kay Tandang Silang ang pagiging abogado ko ngayon. Malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa kanya." Bumalik siya sa kanyang upuan at muling tiningnan si Hiraya. "Kaya Miss Maligaya, o dapat kong sabihing Hiraya, ang kaso mong ito ay hindi ko na lang trabaho. Ito ay personal. Tutulungan kita. Hindi lang para sa katarungan, kundi para suklian ang kabutihan ng taong itinuring kong pangalawang ama." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Hiraya ng tunay na pag-asa. May kakampi na siya. Isang taong hindi lamang nakakaintindi sa batas,
kundi nakakaintindi rin sa halaga ng utang na loob. Sinuri ni Attorney Luntian ang sulat. Ang sulat na ito ay isang holographic will, isinulat ng sariling kamay. Kung mapapatunayan natin na sulat kamay nga ito ni Tandang Silang, ito ay balido sa batas. Malakas ang laban natin. Paano po natin gagawin yon? Mag-i-schedule tayo ng isang family conference. Paliwanag ng abogado, ang kanyang boses ay puno na ng kumpiyansa at awtoridad. Haharapin natin sila. Kailangan nating gawin ito sa legal na paraan para maprotektahan ka. Huwag kang mag-alala, Hiraya. Ako na ang bahala sa lahat. Kinuha niya ang telepono. Nagdial siya ng numero. Tumingin siya kay Hiraya at ngumiti ng may katiyakan. Hello! Pwede ko bang makausap si Mr. Damaso Montiveros? Nakinig si Hiraya habang nagsasalita ang abogado sa kabilang linya. Mr. Damaso Montiveros, magandang umaga. My name is Attorney Luntian, representing Ms. Hiraya Maligaya. We are scheduling a formal family conference in 3 days to settle your father's last will. Please be present at dalhin niyo rin ang inyong ina at asawa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Mula sa kinauupuan ni Hiraya, naririnig niya ang malabong tunog ng galit na boses sa kabilang linya. Kalmado lang na nakinig si Attorney Luntian at pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na malamig at dutkowat. Hindi ito pakiusap, Mr. Montiveros. Ito ay isang legal na proseso. Kung hindi kayo sisipot, mas mapapabilis ang kaso pabor sa aking kliyente. Magkita na lang tayo sa Miyerkules, 3:00 ng hapon, sa bahay ninyo. Magandang araw. Ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa opisina ay nabasag. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang pag-uwi ni Hiraya sa bahay ng mga Montiveros ay parang pagpasok sa isang hawla ng mga gutom na leon. Ang 3 araw na palugit na ibinigay ni Attorney Luntian ay hindi nagdulot ng kapayapaan, bagkus ay naghasik ng mas matinding tensyon. Ang dating mga pahiwatig ay naging hayagang pagbabanta. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong na puno ng kamandag. Sa sala, dinatnan niyang nagtatalo sina Damaso at Marikit. Hindi sila sumisigaw, ngunit ang kanilang mga boses ay mababa at puno ng galit na mas nakakatakot pakinggan. Abogado? Saan siya kumuha ng perang pambayad sa abogado? Galit na bulong ni Damaso. Wala na tayong oras, Marikit. Anong gagawin natin? Huminahon ka nga, sagot ni Marikit. Ang mga matay kumikislap sa isang masamang plano. Akala niya ba matatalo niya tayo sa legal na paraan? Kung ayaw niyang ibigay ng maayos, daanin natin sa paraan na tayo lang ang nakakaalam. Ano ang ibig mong sabihin? Simple lang, ngumisi si Marikit. Anong laban ng isang hamak na manugang laban sa buong pamilya? Pupunta ako sa pulis. Sasabihin ko na matagal na naming napapansin na nawawala ang mga alahas ni Mama. At ngayon, pati ang ipon ni Tatay, biglang nawala. Sino ang unang pagbibintangan? Siyempre, ang tagalabas, ang babaeng yan, na nagmalinis-linisan sa loob ng 12 taon. Narinig ni Hiraya ang lahat mula sa pasilyo. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Hindi niya akalain na kaya nilang gawin ang isang bagay na ganoon kasama. Ang pagnanakaw ay isang krimen na habang buhay niyang dadalhin ang kahihiyan. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Kinagabihan, habang siya'y nag-iisa sa kaniyang silid at tinititigan ang sulat ni Tandang Silang, kumatok sa kanyang pinto si Doña Esmeralda. Hindi ito malakas na kalabog, kundi isang mahinahon at kontroladong katok na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Binuksan niya ang pinto, pumasok ang kanyang biyenan, hindi galit, kundi may isang malamig na determinasyon sa mukha. Isinara nito ang pinto sa likuran niya. Hiraya, panimula nito, ang boses ay walang emosyon. Alam kong matalino kang babae
At alam kong ayaw mo ng gulo. Hindi sumagot si Hiraya. Nakarating na sa akin ang binabalak ni Marikit. Pagpapatuloy nito, ang pumunta sa pulisya. Isang malaking eskandalo, hindi ba? Ang pangalan ng mga Montiveros, mababahiran ng dumi. Ang mga kaibigan ko, ang mga kasosyo natin sa negosyo, ano na lang ang sasabihin nila? Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Pero may paraan para maiwasan ang lahat ng yan. Isang napakasimpleng paraan. Doña Esmeralda, totoo pong ibinigay sa akin ni tatay ang hindi na mahalaga kung ano ang totoo. Hiraya, putol ng Donya. Ang mahalaga ay kung ano ang paniniwalaan ng mga tao at kung ako ang magsasalita, ako ang paniniwalaan nila. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Hiraya. Ito ang huling pakiusap ko sa iyo, sabi ng Donya. Ang boses ay bahagyang tumaas, nagpapakita ng nagbabadyang panganib. Ibigay mo ang ginto kina Damaso. Hatiin ninyo. Pagkatapos niyan, tapos na ang lahat. Walang pulis, walang iskandalo. Mananatiling malinis ang pangalan ng pamilya. Pero, paano po ang habilin ni tatay? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Ang mga patay ay hindi na nakakaramdam. Tayong mga buhay ang nagdurusa. Nakita ni Doña Esmeralda ang pag-aalinlangan sa mukha ni Hiraya. Ang kaniyang mukha ay tumigas. At ngayon, lumabas na ang tunay na kulay nito. Pumili ka, Hiraya. Ibigay mo ang ginto. O bukas na bukas din, sasamahan ko si Marikit sa istasyon ng pulis. At sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nagnakaw. Sasabihin ko na sinamantala mo ang kahinaan ng aking asawa. At maniniwala sila sa akin. Lumapit ito. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Dahil ako si Doña Esmeralda Montiveros. At sino ka lang ba? Pagkatapos ng mga salitang yon, tinalikuran siya nito at lumabas ng silid. Iniwan si Hiraya na parang isang basag na salamin. Ang huling pader na kaniyang sinasandalan, ang katiting na pag-asa na baka manaig ang konsensya ng kaniyang biyenan, ay tuluyan ng gumuho. Ang taong pinagsilbihan niya, ang ina ng pamilya, ay handa siyang ipahamak para lamang sa pangalan at kahihiyan. Napaupo si Hiraya sa sahig, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Ang mga bara ng ginto na nakatago sa ilalim ng kama ay tila naging mga nagbabagang uling na sumusunog sa kaniyang pagkatao. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinawagan si Attorney Luntian, ang kaniyang huling sinag ng pag-asa. Nang sagutin nito ang tawag, wala nang lakas na natira sa boses ni Hiraya. Ang kaniyang mga salita ay sinabayan ng mga hikbi. Attorney, Hiraya, anong nangyari? Humikbi siya. Wala na. Talo na yata ako, attorney. Sa kabilang linya narinig ni Attorney Luntian ang tunog ng isang pusong sumusuko. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Hiraya, makinig ka sa akin, mariin niyang sabi. Huwag kang bibitaw. Hindi pa tapos ang laban. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka kay Tandang Silang. Dadating ako dyan sa Miyerkules. Ang tanging kailangan mong gawin ay humarap. Ang mga salita ng abogado ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng unos. Hindi nito lubusang pinalis ang kaniyang takot. Ngunit sapat na iyon para hindi siya tuluyang lamunin ng kadiliman. At dumating ang Miyerkules, ang sala ng mga Montiveros ay naging isang silid hukuman. Sa isang panig, nakaupo sina Damaso, Marikit at Doña Esmeralda. Ang kanilang mga mukha ay kampante at may bahid ng pagwawagi. Sa kabilang panig, mag-isang nakaupo si Hiraya. Ang kaniyang mga kamay ay magkapatong sa kaniyang kandungan upang itago ang panginginig. Dumating si Attorney Luntian sa eksaktong 3:00 ng hapon. Dala ang isang itim na briefcase, naglakad siya papasok ng may awtoridad na tila pag-aari niya ang lugar. Ang kaniyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng silid.
Magandang hapon po, bati niya sa lahat bago umupo sa tabi ni Hiraya. Tapusin na natin to, attorney. Sabi ni Damaso, walang pasensya. Wala kaming buong araw para sa'yo. Simple lang naman ito. Ang mana ay dapat mapunta sa mga anak. Sang-ayon ako dyan, sabi ni Attorney Luntian, tila kalmado. Kung mayroon ngang mana, ngunit ang pinag-uusapan natin dito ay isang regalo. Isang personal na ari-arian na ipinagkaloob bago pa man mamatay ang nagbigay. Ngumisi si Marikit. Regalo o pagnanakaw? Hiraya, inaalok ka pa namin ng maayos na usapan. Ibigay mo na ang kalahati at kalimutan na natin ang lahat. Kung hindi, baka sa kulungan ka pa matulog ngayong gabi. Tumingin si Doña Esmeralda kay Hiraya, ang mga matay malamig. Para sa kapakanan ng pamilya, Hiraya, ito na ang huling pagkakataon mo. Yumuko si Hiraya. Ang bigat ng mga tingin at salita nila ay halos dumurog sa kanya. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pag-iyak, ngunit naramdaman niya ang isang mahinang tapik sa kaniyang balikat. Si Attorney Luntian, isang paalala na hindi siya nag-iisa, huminga siya ng malalim at tumango sa kaniyang abogado. Kung gayon, simulan na natin, sabi ni Attorney Luntian. Binuksan niya ang kaniyang briefcase at inilabas ang isang folder. Mula roon, maingat niyang kinuha ang sulat ni Tandang Silang na nakalagay sa isang plastic sleeve. Ito po ang unang ebidensya, sabi niya. Inilapag ito sa gitnang mesa. Isang sulat mula mismo kay G. Ruperto Montiveros. Isinasaad dito ng malinaw na ang 10 bara ng ginto ay ipinagkakaloob niya kay Miss Hiram Hiraya Maligaya bilang pasasalamat sa kaniyang pag-aalaga. Dinampot ito ni Damaso at tiningnan ng may pag-ismid. Sulat? Attorney, sa panahon na ngayon, madali lang gumawa ng sulat. At kahit pa totoo yan, sino ang makakapagsabi na hindi niya pinilit o nilinlang ang isang matandang may sakit para isulat yan? Eksakto, segunda ni Marikit. Ang tatay ay mahina na ang isip noon, madali siyang mauto. Pinanatili ni Attorney Luntian ang kaniyang kahinahunan. Dahan-dahan niyang kinuha pabalik ang sulat at ibinalik sa folder. Tumingin siya kay Damaso, pagkatapos ay kay Marikit, at sa huli, kay Doña Esmeralda. Inaasahan ko na po ang ganitong argumento, sabi niya. May kinuha siyang isang bagay mula sa kaniyang briefcase, isang bagay na maliit at moderno na tila hindi nababagay sa antigong sala ng mga Montiveros. Mayroon pa. Inilapag niya sa mesa ang isang lumang USB flash drive. Sinabi sa akin ni Tandang Silang na i-play ko lang ito kung sakaling may tumutol. At dahil tumutol kayo, kinuha niya ang kanyang laptop at isinaksak ang USB. Ang confident na ngiti sa mga mukha ni na Damaso at Marikit ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang tunog ng pag-click ng mouse sa laptop ni Attorney Luntian ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng sala. Isang video file ang bumukas at isang pamilyar na imahe ang lumitaw sa screen. Ang silid ni Tandang Silang. Ang anggulo ng kamera ay tila nagmula sa isang nakatagong lugar malapit sa mesa sa tabi ng higaan. Ang unang eksena ay nagpakita kay Marikit na may dalang isang mangkok ng lugaw. Tatay, kain na po kayo, sabi ni Marikit sa video. Ang boses ay matamis, ngunit halatang pilit. Ayoko niyan. Matabang. Mahinang sagot ng matanda. Nawala ang ngiti ni Marikit. Tumingin siya sa paligid na parang tinitiyak na walang nakakakita. Aba tatay, masyado ka namang reklamador. Swerte mo nga at may nagpapakain pa sa'yo. Kung ayaw mo, edi huwag. Galit na sabi nito, bago padabog na inilapag ang mangkok sa mesa, natapon ang kalahati ng laman. Napasinghap si Marikit habang pinapanood ang sarili. Si Damaso ay napaiwas ng tingin at maging si Doña Esmeralda ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Nag-fast forward si Attorney Luntian sa isa pang clip. Sa pagkakataong ito, si Damaso ang nasa silid, kausap ang kanyang ama. Tatay naman, kailangan ko lang ng pera para sa negosyo, pilit ni Damaso. Wala na akong maibibigay anak. Naibigay ko na ang lahat, sagot ni Tandang Silang. Anong wala? Alam kong meron pa. Itinago mo lang. Napakadaya mo, sigaw ni Damaso. Sa video, malinaw na sinipa nito ang isang upuan sa sobrang galit bago lumabas ng silid at iwanan ang matandang nanginginig sa takot. Ang mukha ni Damaso ay namutla. Ang pagiging kampante niya kanina ay naglaho na, napalitan ng purong pagkagulat at kahihiyan. Sunod-sunod na ipinakita ng abogado ang mga video, mga eksena ng pagpapabaya, mga masasakit na salitang binitiwan kapag akala nila'y walang nakakarinig, mga araw na ni hindi man lang nila sinilip ang kalagayan ng ama. Ang bawat clip ay isang patalim na lalong sumusugat sa pagkatao ni Damaso at Marikit. At pagkatapos, ang huling video. Dito, si Tandang Silang ay mag-isang nakaharap sa nakatagong kamera. Payat na siya at ang kanyang paghinga ay mababaw, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon. Kung pinapanood ninyo ito ngayon, panimula niya, ang boses ay basag ngunit malinaw. Ibig sabihin ay hindi nila tinanggap ang huling habilin ko at kailangan kong ipaliwanag kung bakit. Tumingin siya ng diretso sa kamera na parabang kinakausap niya ang bawat isang nasa sala sa sandaling iyon. Ang anak kong si Damaso, mahal ko siya. Pero nilamon na siya ng sugal at kasakiman. Ang asawa niyang si Marikit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pangalan at pera. Sila ang dahilan kung bakit unti-unting naubos ang aming kayamanan. Sila ang nagdulot sa akin ng sakit sa puso na mas malala pa sa sakit ko sa katawan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang anghel na nanatili sa aking tabi. Si Hiraya, ang aking manugang na itinuring kong tunay na anak. Hindi niya ako iniwan. Ibinigay niya ang lahat nang walang hinihintay na kapalit. Kaya ang kaunting yaman na natitira sa akin, ang gintong itinago ko mula sa kanilang kasakiman, ay ibinibigay ko sa kanya. Hindi bilang mana, kundi bilang bayad pinsala sa lahat ng sakit na tiniis niya sa pamilyang ito. Ito ay kanya, at wala nang sino man ang may karapatan dito. Ito ang aking huling salita. Ito ang aking katarungan. Natapos ang video, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng laptop. Walang sino man ang makapagsalita. Ang katotohanan ay isinampal sa kanilang mga mukha, hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi sa pamamagitan ng mga salita at imahe mula mismo sa taong kanilang pinag-aagawan. Si Damaso at Marikit ay nakayuko, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa kanilang mga palad. Ang lahat ng kanilang kasinungalingan, lahat ng pagpapanggap, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Wala na silang maidadahilan, wala nang matatatakbuhan. Ang kanilang kahihiyan ay ganap. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Doña Esmeralda. Habang nanonood ng video, ang kaniyang malamig na paninindigan ay unti-unting natunaw. Nakita niya ang paghihirap ng kaniyang asawa, isang paghihirap na pinili niyang hindi pansinin para sa kapakanan ng kapayapaan. Narinig niya ang sakit sa boses nito, isang sakit na hindi niya kailanman inalam. At nakita niya ang sarili niyang pagkukulang, ang pagiging isang ina na mas pinahalagahan ang pangalan kaysa sa pagmamahal. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kaniyang mga mata. Hindi na ito luha ng pag-arte, ito ay tunay. Masakit, puno ng pagsisisi. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, tumayo si Doña Esmeralda mula sa kaniyang magarang upuan. Nanginginig ang kaniyang mga tuhod. Naglakad siya papalapit kay Hiraya na hanggang ngayoy tulala pa rin sa kaniyang kinauupuan. At doon, sa gitna ng sala,
Lumuhod ang Donya. Hiraya, anak, patawarin mo ako. Hagulgol niya. Ang boses ay basag na basag. Hinawakan niya ang mga kamay ni Hiraya. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Pinabayaan ko ang asawa ko. Pinabayaan kita. Patawad. Ang eksenang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Hiraya. Nakikita niya ang pagguho ng isang babaeng dati tinitingala niya sa takot. Nakita niya ang pagsisisi ng isang ina. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang biyenan patayo. Tumayo po kayo, Doña Esmeralda. Mama, tawagin mo akong mama. Pakiusap nito sa gitna ng pag-iyak. Niyakap ni Hiraya ang kanyang biyenan. Isang yakap na puno ng sakit. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, puno rin ng pag-unawa. Isinara ni Atty. Luntian ang kanyang laptop. Ang trabaho niya ay tapos na. Ang batas ay naipanalo na. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay hindi na isang legal na kaso, kundi isang pamilyang nasira na kailangang muling buuin. Bumaling siya kay Hiraya na ngayon ay inaalo na ang kanyang mama Esmeralda. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga damdaming kailangang harapin. Tumingin si Atty. Luntian kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Hiraya, ano ang gusto mong gawin ngayon? Ang tanong ay simple lang, ngunit ang bigat nito ay napakalaki. Nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, nasa kanya na ang lahat ng karapatan. Ang ginto ay kanya, ang katarungan ay kanya. Ang tanong na lang ay, ano ang gagawin niya rito? Lumipas ang ilang buwan, ang dating tensyon sa bahay ng mga Montiveros ay napalitan ng isang panibagong uri ng katahimikan, isang katahimikang may kasamang paghilom. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Hiraya sa isang bakanteng lote sa labas ng baryo Mahinahon. Sa harap niya, abala ang mga trabahador sa pagtatayo ng pundasyon ng isang gusali. Isang malaking karatula ang nakatayo sa harapan at dito nakasulat, Duyan ni Silang, tahanan para sa mga pinabayaang nakatatanda. Hindi na siya ang Hiraya na laging nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang mga mata ngayon ay may kislap ng layunin. Ang kanyang mga balikat ay diretso, puno ng isang dignidad na hindi maibibigay ng anumang ginto. Isang kamay ang marahang humawak sa kaniyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Doña Esmeralda o Mama Esmeralda, gaya ng tawag niya rito ngayon. Wala na ang mamahaling alahas at ang ere ng pagiging isang donya. Ang suot nito'y simpleng bestida at ang mukha'y may ngiti na ngayon lang nakita ni Hiraya. Isang ngiting totoo. Ang ganda ng simula nila, anak, sabi ni Mama Esmeralda, nakatingin sa ginagawang gusali. Opo, Mama. Sigurado po akong masaya si tatay kung nakikita niya ito. Tumingin si Mama Esmeralda kay Hiraya. Ang mga matay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ako ang dapat gumawa nito para sa kanya noon pa man. Pero nabulag ako ng pangalan, ng hiya. Ikaw, Hiraya. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Natuto po tayong lahat, Mama. Mahinang sagot ni Hiraya at pinisil ang kamay ng kanyang biyenan. Nabalitaan na lang nila, isang linggo matapos ang paghuhukom sa sala, na tahimik na ipinagbili ni na Damaso at Marigikit ang kanilang magarang bahay sa bayan at lumipat sa ibang probinsya. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Walang paalam. Tila kinain sila ng sarili nilang kahihiyan. Hindi nagtanim ng galit si Hiraya. Sa halip, ipinagdasal niya na sana'y mahanap din nila ang kanilang kapayapaan. Ginamit ni Hiraya ang kalahati ng ginto para ipatayo ang Duyan ni Silang. Ang natitirang kalahati ay inilagay niya sa isang trust fund para sa pagpapatakbo nito sa mga darating na taon. Para sa sarili niya, wala siyang itinira kundi ang sapat para sa isang simpleng pamumuhay. Tumingala si Hiraya sa maaliwalas na langit.
Naalala niya ang bigat ng ginto sa kaniyang mga kamay noong una niya itong madiskubre. Akala niya, iyon na ang pinakamalaking yaman na mahahawakan na niya. Ngunit nagkamali siya. Ang ginto ay hindi ang yaman. Ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas ng pinto para sa katotohanan. Isang susi na nagpalaya sa kanya mula sa pagiging bilanggo ng pananahimik. At isang susi na nagbigay daan sa kanya na ibahagi ang isang yaman na hindi nauubos, ang pag-aalaga at pagmamahal. Makalipas ang isa pang taon, ang duyan ni Silang ay opisyal nang nagbukas. Naging kanlungan ito para sa mga matatandang wala ng pamilyang kumakalinga. Si Hiraya kasama si Mama Esmeralda, ang personal na nangasiwa dito. Sa isang mahangin na hapon, habang naglalakad sa hardin ng duyan, nakita ni Hiraya ang isang bagong dating na lola. Mag-isang nakaupo sa isang bench at malungkot na nakatingin sa malayo. Nilapitan siya ni Hiraya at marahang umupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Isang namangiting puno ng pag-unawa. Ang ganda po ng mga bulaklak dito. Ano po? Sabi ni Hiraya. Tumingin sa kanya ang matanda at sa unang pagkakataon, isang maliit ng ngiti rin ang sumilay sa mga labi nito. Sa sandaling iyon, habang ang sinag ng dapit hapon ay tumatama sa kanyang mukha, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi ang kumikinang na ginto na nakatago sa isang lumang unan. Ang tunay na yaman ay ang kislap sa mga mata ng mga taong natutulungan mo. Ito ang init ng isang nangiti na iyong naibibigay. Ito ang kapayapaan sa puso na nagmumula sa paggawa ng tama. At ang nangiti ni Hiraya sa hapong yon ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng ginto sa buong mundo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang gintong lihim ng lumang unan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay. Ito ay nasa dalisay na puso, sa tapat na pagmamahal, at sa kabutihang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang ginto ay maaaring maubos at manakaw, ngunit ang integridad at ang pagmamahal na ibinabahagi natin sa ating kapwa, iyan ang pamanang mananatili magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na napulot ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat pagsubok ng buhay, ang pusong may tunay na kabutihan ay palaging magniningning. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,